Metro Manila. Pusod ng ating bansa, sentro ng komersyo. Kahit sabihin mong lupain ng oportunidad, parang dito'y lagi nakakapagod, traffic na walang katapusan, at paulit-ulit na buhay. Ay, pumikit ka. Dadalhin kita sa isang magandang paraiso kung saan makikita ang kabundukan at karagatan, matitikman ang masarap at sariwang pagkain. Kung saan makikita mo rin na buhay ang ating kultura, makikita mo ang ating likas na yaman, pati na rin ang ating mayabong na kasaysayan. Di ka, dadalhin kita sa Northern Samar. Ditong unang beses kong pagpunta sa lalawigang ito. Pangatlang beses ko na itong babalik sa lupang pinagmulan ng nanay ko, at naalala ko pa noon na halos 24 na oras ang biyahe na babagtas ng Laguna, Batangas, Quezon at syempre ng Bicolandia. Sa pagkakataong ito, swerte naman kami. Andito ang aming tayuhin na kabisado na ang ruta gamit ang kanyang van. Laging memorable sa akin mula pa noon ang pagdaan sa Bitukang Manok ng Quezon. At matapos noon, mararating mo na ang Bicolandia, ang Camarines Norte. Kilasan niyang pili, magagandang tanawin na tinatampok ang sikat na Bulkang Mayon. Dahil inumaga na kami, medyo natakpan ng ulap yung napakagandang bulkan. Pero tuloy pa rin ang aming biyahe. Lalo't 2 oras pa bago mo marating ang Port of Matnog. For now, panoorin niyo muna ang sceneries. Nakarating na nga tayo dito sa Matnog Port sa Sorsogon, ang pinakadulong bahagi ng Luzon. Sa totoo lang, nag-antay kami ng 4 na oras dito. At para pa makasakay, nag-antay pa kami ng halos 2 oras. Grabe ang tagal ng aming sinapit, pero ganun talaga. At habang nag-aantay, nignan na lang namin yung mangyayari sa paligid namin, tulad ng mga tumatalong tao galing sa tuktok ng barko. Naalala ko pa nun, yung mga sumisisid pa ng piso na binabato mo galing sa barko. Aming in-appreciate na lang ang kaganda ng kabikulan habang nag-aantay. Pero sumakay na rin kami at yun nga, 2 oras pang inantay sa mga sasakyang magkakarga ng mga tao at pati na at iba't ibang mga bagay papunta sa islang ito. Gabi na nung naglayag kami. Halos madilim na, hindi mo na makikita yung tubig. Sabi ng mga kasama ko, may nakikita daw silang isdang natalon, pero ako wala akong nakikita sa dilim. Nakakatakot sa totoo lang. Pasalamat na lang din ako at di maalon at ligtas kaming nakarating sa Allen sa Samar. Mababa kami pati ang aming sasakyan at nagpatuloy na sa aming road trip. Halos 3 oras pa bago namin mararating ang aming pinakahuling destinasyon, ang bayan ng Katubig sa Northern Samar. Lalim na ng palalim ang gabi ng aming marating ang kabisera ng lalawigan, ang bayan ng Katarman. Tuloy-tuloy ang aming paglalakbay hanggat sa nadaanan namin ang isang sikat na universidad sa rehiyon, ang University of Eastern Philippines o ang UEP Katarman Campus. Dito nagtapos ang ilan sa aking mga kamag-anak, lalo na ang aking mga tiya, at kung paniniwalaan ang kanilang kinikwento, marami di umano mga naliligaw ng kaluluwa, mga batang naghahabulan, mga white lady, at meron pa nga mga doppelganger sa lugar raw na ito. Kaya't tumindig rin talaga ang balahibo ko habang binabaybay namin ang rutang ito. Buti na lang, marami naman kaming kasama at wala naman nagpakita, it seems. At matapos na nga ang halos mahigit 24 na oras na paglalakbay, narating na namin ang bayan ng Katubig. Ang bayang ito ay ang unang kinikilalang kabisera ng Northern Samar. Kinailangan na muna nating magpahinga. Bukas, mamamasyal tayo. Maupay nga aga. Magandang umaga, Katubig. Sa araw na to, marami tayong pupuntahan. Una nating stop, syempre pagkain. Kinain natin ang paborito kong sinarungsong na gawa sa galapong. Next, nagpunta tayo sa plaza at nakita natin itong napakagandang
float na ginamit sa festival ng Northern Samar na pinapakita ang kayamanan ng ilog ng Katubig. Ang disenyo ng truck na ito ay binubuo ng libo-libong shells ng tinatawag na bibe. Ang bibe ay isang sikat na shellfish na nakukuha sa ilog ng Katubig na isang napakasarap na delicacy. Matagal na itong kinakain ng mga Katubig nun. Minsan na rin itong inulat ni Padre Alsina, isang paring Espanyol noong 17th century bilang isa sa mga tanyag na pagkain sa bayang ito. Kadalasan ginagataan ito, kung hindi inaadobo, minsan sisig, meron na ring chips. Dito rin sa plaza ng Katubig matatagpuan ang Katubig Church, isang 120-year-old structure kung saan naganap ang Battle of Katubig. Kinikilala ang digmaang ito bilang one of the greatest victories of the Filipinos in the Filipino-American War. Noong umaga ng April 15, 1900, inatake ng mga Pilipino ang mga Amerikano sa loob ng simbahang ito na kumitil ng buhay ng 19 na Amerikanong sundalo sa loob ng 4 na araw na pakikipagbakbakan. Noong 2007, nag-install ng marker ang National Historical Commission of the Philippines upang kilalanin ang kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban sa digmaang ito. Aming pag-iikot sa bayan ng Katubig, narating namin ang Barangay Simura. At sa barangay na to, nakita ko isang pangyayaring hindi ko basta makakalimutan. Nakakita kami ng bayanihan. Sinong mag-aakalang mayroon pang bayanihan sa panahon ngayon? Sa panahong karamihan sa atin ay nakiki-onboard na sa Team Puti Kahoy. Sa bagay, di mo naman mabubuhat ang isang bahay na gawa sa hollow block, semento at bakal. Pero makikita mo rin dito na buhay pa rin ang kulturang Pilipino. At makikita mo na ang pagtutulungan ay susi pa rin sa pagbuo ng komunidad. Pero sa totoo lang, mind blown ako. Parang nabuhay ang isang picture mula sa textbook nung ako'y nasa elementary. Tara, tignan natin, panoorin natin ang bayanihan in the flesh. Tatapos ang unang bahagi ng ating vlogumentary sa lalawigan ng Northern Samar. Abangan ang kasunod na parte nito sa darating na linggo.